Ate, Uy, kumusta? ayos lang. Kumusta? Mabuti ba? Binibidyo mo na naman, ha? Ano gagawin mo? Ano, bibili ka? Bibili ako, siyempre. You know that he's a famous blogger. She's on YouTube. Oh, really? Yeah. Ito, Yeah. Pinoy Tracker. Oh, tanda mo pa? Galing. Wala pa naman akong You have a Alzheimer's. good memory. Morning. Nandito ako ngayon sa Carrington. From saan ba natulog kagabi? Floyd. From Floyd, Iowa. Nag-drive ako all the way hanggang dito sa Carrington. And ang bala ko sana kayo ng umaga, alas 5 gigising. Alas 5 gigising para alas 5 mag-start. But anong oras na? Sarap ng tulog. Life of a trucker. Sino kayo makagawa ng ano, no? Ng soundtrack ng Pinoy Tracker? Nagpagawa na ako before, way back 2022. Ang sagwa naman ang ginawa noon pa. Meron na nag-alok sa akin na ano, ng parang pinaka-intro music ko. Kaso ayaw ko eh. Ayaw ko yung ano niya. Kanta naman ay Pinoy Tracker! Pinoy Tracker! Ito ang maaasahan nyo! Putang ina! Hindi ako taga-gobyerno, ba't nyo ako aasahan? Dito, ang pangit ng rhythm niya, ang pangit ng beat niya. Parang ginawa akong rapper. Rapper ng candy. Ano nga? Maaasahan pa. Sali ka na saan? Sabi ko sa kanya before, sabi ko hindi ako ang gagawa ng lyrics, hindi manggagaling sa akin, dapat manggagaling sa iyo. Panoorin mo yung video ko, then doon ka makakuha ng lyrics. Then bago ka gagawa ng beat or yung tawag doon, pakita mo muna sa akin yung lyrics na ginawa mo, then saka tayo pag agree ako doon sa mga lyrics na ginawa, and then let's go. But ang ginawa niya, naguna-una, Bisaya pa, naguna-una. Pagkagawa niya ng lyrics, gawa agad ng beat. So naging resulta, Pinoy Tracker! Ito ang maasahan nyo, Pinoy Tracker! Shit! Sabi ko, no, I'm not gonna pay you. Pilipinong gumawa eh. Hindi ako magbabayad. For what? Ginawa mo akong rapper. Rapper ng candy. Kaya dami nang lumalabas ngayon na mga intro sa mga vlog nila dito, mga truck driver dito sa kanan. Pero ayoko ng mga ganong style. Parang napaka-corny. Yes, parang napaka-corny nung lyrics. Toothbrush muna ako, guys.
Okay, ganda ng umaga. Medyo makulimlim dahil may storm eh. It's okay. Okay, ganda ng ating musika. Okay, ganda ng ating musika. Sariling ating. Naglabasan ako kahapon. Dumigil ako kahapon somewhere sa Bali City para mag-laundry ng aking damit dahil totally wala na akong damit guys na suot. Yung mga ordinaryo kong damit. Now, hindi ako makapaglaba dahil yung machine nila is only card, wala siyang coins. Wala siyang coins, kaya hindi natuloy yung aking washing. Anyway, meron akong sasagutin ng mga tanong. And yung iba, way back 5 months ago. Ang daming comments pala dun sa Ice Road tracking din. Kagabi ko lang siya na-review lahat. Tawa ko ng tawa dun sa mga comments kagabi. Dahil basta pasensya na sa mga nanood nung Ice Road. Ito, tagal na, August na ngayon eh. Natapos yung Ice Road namin ay 5 months ago. And then it's coming na naman by next year. Coming na naman. So maraming lessons learned doon sa second Ice Road. Then I hope by third makup up ko everything or makuha ko lahat ng mga kakailanganin ko bago mag-start yung season. So nabasa ko yung mga comments doon. Sasagutin ko lang yung mga komento doon. Yung iba old na mga comments. Ito mga iba ay mga fresh pa. Kaya bear with me guys para mawala tong or masagot to lahat ang kanilang mga tanong. Mismo ako nagbabasa ng mga komento. Okay, okay lang. Okay. So, medyo mahaba-haba ng konti, pero bibilisan ko lang yung aking mga sagot doon sa mga tanong. Si Jerry Arsaga, ang tanong niya, boss, may allowance ba kayo kada biyahe niyo? At magkano? Bisaya yung pagkasabi niya. Wala kaming allowance pag bumabiyahe kami sa Amerika. So every day, every 2 weeks, kasi 2 weeks ako lumalabas ng Amerika, Amerika, Canada, then Amerika, Canada. So pagbalik ko niyan para mag 74 hours reset, kasi 36 lang pala. Nagluluto na yung aking asawa ng ulam. Bumibili ka namin ng pagkain, mga tinapay, mga tuna, prutas. So walang binibigay na allowance. Makukuha mo lang yung meal allowance at the end of the year. Yung tinatawag ng income tax return. Pag magpa-file ang mga truck drivers ng Canada, ng company driver ng income tax, meron kaming meal allowance doon na kukwentahin for 365 days sa isang taon. So makikita doon sa ilag mo, ibibigay mo yung ilag hours mo doon sa accounting, siya yung makikita niya kung lumalabas ka, kasi may mga graph yun eh. Sa driving mo may graph yun, kung nag-drive ka, saan ka. So kukwentahin niya lahat kung ilang araw ka nakalabas sa iyong bahay for 365 days. Hindi naman lahat 365 days na nandoon ka talaga sa lahat, dahil minsan umuwi ako ng mga 3 days, 4 days off. Nasa bahay ako, kaya hindi buo yung 365 days. So merong meal allowance
from the government. Juanita Dulac, bashers are additional to your viewers. Correct. Bakit maraming galit sa'yo because of your success of being blogger while driving a truck? What did you do? I don't know. I don't know bakit maraming galit. Siguro naaangasan sila sa akin dahil the way ako magsalita. Okay? Gusto nila yung mga, I don't know. Ang mga karamihan dito ng mga bashers ay kapwa ko driver na Pilipino. Yes, kapwa driver ko ng mga Pilipino yung bashers dito. Marami yan sila sa Alberta. Marami yan sila dito sa may Ontario. Marami yan sila dyan sa may California. Maraming bashers, I don't know. But more on sa aking bashers ay Pilipino. Dahil hindi naman naintindihan tong aking lingwahe ng mga puti para i-bash nila ako. Karamihan kapwa natin Pilipino. True. Jeffrey Mendoza, mabuhay. I'm watching from Cagayan de Oro City, Philippines. Kumusta pag kalagyo diya sa imuhang mga biyahe diha kay moabot makatag-upat kadlaw amping permis. So ibig niya sabihin, layo na aking mga biyahe, umabot ako ng 4 na araw. Hindi lang 4 na araw. Depende sa state na pupuntahan mo. Hindi lang 4 na araw. 4 na araw, that's too short para sa isang trip. DJ Daddy, nangyari na ba na naiwan mo yung GoPro mo still attached at the back sa labas ng truck, and when you came back, nandoon pa rin o ninakaw na? So far so good. Wala pang nangyari na naiwan ko yung GoPro sa likod, and pagbalik ko wala na. Kasi itong ginagamit kong mga GoPro sa likod, kakabitan ko ng GoPro para doon sa back camera. Nasa bahay na ako, nandun sa likod. Nasa bahay na ako, nandun siya naiwan. But still, nandun. Pero kung nakita nila na may GoPro doon, siyempre ang tao pag naglalakad, diretso na yan, di ba? Sa mga parking, hindi na yan uusisahin pa yung mga likod-likod ng truck. Eh, ang likod ng aking truck, marami mga burloloy doon. Nandun ng tarp, nandun yung stick. Hindi mo siya mapapansin. Kasi halos kasing kulay siya ng tarp. So, nandun ako sa bahay. While that night, nag-i-edit ako. Sabi ko, something kulang sa aking mga videos. Naalala ko, yung isang GoPro sa likod, nandoon. But binalikan ko, still there. And si Michelle Lorica, by the way sir, taga-asa ka, if you don't mind asking. I noticed kasi nagbibisaya ka. Yeah, yung mother tongue ko is Bisaya. Hindi ko kinakahiya yung aking pagiging Bisaya, dahil Bisaya talaga ako. I'm from Cagayan de Oro City, the city of the Golden Friendship. And dito rin ako napunta sa isang province ng Manitoba na ang kanilang name ng probinsya ay the Friendly Manitoba. Kasi every province ng Canada, meron sila mga pangalan. The Friendly Manitoba, Living in the Skies yata ang Saskatoon, and I don't know sa Alberta, sa British Columbia, sa Ontario, may mga kanya-kanyang pangalan. Just like our city sa Pilipinas, merong kanya-kanyang pangalan. So Cagayan de Oro, the city of the Golden Friendship. Gold, ha? Gold. The Golden Friendship. And nandito ako sa isang province ng Manitoba na ganun din ang pangalan niya, the Friendly Manitoba. Di ba? So si Trends on Pinas, bakit dito sa Pilipinas maraming tollgate pero ang daan bako-bako? I don't know. I-ask ninyo sa inyong mga politiko ko kasi baka nasa bulsa nila yung pera. Meron pa siya sabi, parang walang tollgate dyan maliban sa borders. Merong tollgate sa Amerika. Sa Canada meron din, Ontario and sa Montreal. Okay? But itong walang tollgate, itong Alberta, Manitoba, Saskatchewan, and some part ng Ontario bago ka papasok ng 401 or sa pinaka big cities na nila, doon sa dinadaanan ng mga truck, walang tollgate. Pati sa British Columbia, pag akyat mo ng British Columbia until na dumating ka doon sa Richmond, I don't know, Vancouver, I don't know kung mayroon ba silang tollgate, but yung dinadaanan ng truck, wala. Pero sa Montreal, meron silang tollgate doon sa expressway nila, sa 830. Okay? Sa Amerika, mas maraming tollgate. Hindi nyo lang na yung dumadaan ako na parang boot, tollgate yan. Pero meron kaming pass, hindi na kami nagbabayad. So, West Virginia, Kansas, Pennsylvania, Ohio, I think, Indiana, yeah, Chicago, may mga tollgate na sa taas.
Hindi ka na dadaan. Hindi ka na titigil. Parang diretso ka lang tapos kikindat na lang siya. Yung pass namin, kakapture niya doon, bayad na. Pag hindi, wala ka namang ganito, habulin ka ng pulis, for sure. Mataas na ba? Saglit na nga. Si Bulls Shade, Sir Marco, bumalik na sa Canada si Kevin Manio, God bless. Bumalik na ba sa Canada si Kevin Manio? God bless, and you and your family. Take care. Salamat. Hintayin ninyo guys, dahil pag uwi ko sa Pilipinas, makikita nyo ulit si Kevin, ang aking namimiss na kaibigan. Makikita ninyo pag uwi ko ng Cagayan de Oro. Froilan Ranada, good sir, how much ang bayad sa company mo sa mga escort pilot ninyo? Yun ang hindi ko alam, ang bayad nila sa pilot escort. Nakakalimutan ko talagang magtanong kasi dapat pag tatanungin natin sila, yung titigil kami pareho, yung mahaba yung biyahe namin. But yung Virginia kasi, ano lang yan, mga i-escortan lang nila kami around 5 hours. Oh no, mga 8 hours na escort hanggang sa Virginia, from the border of West Virginia. Kaya hindi natin siya matatanong. Mas maganda yung ma-interview natin. Kasi the last time si Chris, shout out kay Chris Detour, hindi ko siya naitanong doon sa pera, but yung pinakita niya yung kanyang truck, kung gaano kaganda at maraming ilaw, kung ano yung mga accessories na nilalagay niya. And si Lawrence Padilla, Boss Mark, mayon tang magkita ta iniguli ni Moders kay Cagayan de Oro fans meet and greet. Guys, hindi ako artista para merong mga meet and greet na ganyan. If ever one time na magtagbo ta, kung maabot man panahon nga matagbo ta mo sa highway, sa kalsada or somewhere sa Limkit Kay, then batiin nyo lang ako, pero wala na yung meet and greet dahil hindi tayo sikat. Ibigay na natin yung word na sikat doon sa mga gustong sumikat, gustong magpasikat. Ibigay na lang natin sa kanila, but hindi ako sikat para magkaroon ng meet and greet. Okay? Si Edgar E. Salvo, galing mga pulis dyan, disiplinado dito sa Pinas, ikaw ang pababay ng truck, lalapit ka, patrol car, kahit kumpletong papilis mo, hanapan ka ng butas, buti walang MMDA. So ito yung nire-refer niya, itong tanong doon sa na pull over ako ng state patrol, I think previous videos sa Ohio. Yeah. Depende kasi kung paano mo i-approach yung pulis eh. Depende kung paano mo i-approach yung mga pulis dito. Ulitin ko, like me na nakatira sa Canada, hindi ko pwedeng gamitin yung 4th Amendment na ginagamit or napapanood ninyo sa video ng iba na gagamitin nila yung 4th Amendment nila. Okay? Kasi hindi naman ako American citizen, dito ako nakatira sa Canada. So ang gagawin mo na lang para matapos lahat, just be cool. Okay? Hindi ka taga Bicol, pero just be cool. Bigay mo lang yung mga kailangan niya, lisensya, documents, and everything will good. Mabait naman sila. Hindi nga lang yan kung paano mo i-approach yung mga state patrol dito sa Amerika. Pag medyo rude ang pag-approach mo, delikado ka kasi maraming backup. Call me backup here, I need a backup here. Wala na. Alirungan na kag-pulis. Dito na regabiraho na, get out of the car! Diba? Papanood nyo sa mga YouTube at sa mga Facebook, no? Na naghihilahan, tapos dami ng pulis. And si Dio Faith TV, ito from Saskatoon. I hope ito nakapasa na ng class 1. This one is 5 days ago. Nice idol, kalmado ka pa rin. Maganda talaga pag driver. Marunong talaga o magaling makipag-usap o sumagot sa officer. Yeah, yun yung nire-refer niya dun sa ini-explain ko kanina. Yeah, kailangan marunong kang makihalubilo sa kanila. Hindi man sa halubilo. Marunong kang i-approach yung officer kasi maayos naman yung approach nila eh. So what kung bibigay ko yung aking lisensya, bibigay ko yung aking pangalan, i-rerun nila sa kanilang computer, so what? It's okay. Trabaho nila yung pinapull over ka din, ibigay mo yung gusto nila para walang maging problema. And Pugs, it's the same thing. Salute to you, sir. Come and relax ka, dealing with police. I think not a lot has that ability. Thank you so much. And ganon din si Ace Clark, kung dito sa Pinas, by basin, kumplito ka sa papilis, na-Japon kay violation. The same thing. Haribam 887, ano kayang pakiramdam nila? Marco, yung tipong ikaw yung nagsumbong, tapos ikaw pa ang pinagalitan. Ito yung nire-refer nila na tanong doon sa isinumbong ako ng isang puti
doon sa pilot na sila yung pinagalitan. I don't know, maybe napapahiya sila sa kanilang ginawa. And Larry Mark, gagaling talaga ng mga pulis dyan, basta walay violation, walang problema, diri pa na sa tuwa, pang snack lang. So more on, daming comments doon sa about doon sa pulis. Yeah, I don't know bakit ang ating mga pulis sa Pilipinas ay may mga ganong attitude. Shoutout pala sa aking viewers na si Sarge na nanonood dyan. Hindi naman siguro ganun si Sarge na mangutong sa ating mga kababayang maliliit at mga motorista, no? And ito, ganun lang si Arnel Bakiran, napakagalangal na galang ng mga pulis sa kanila dito sa Pinas. Traffic aid lang, akala mo kung sino kung magtanong. Yan, napapanood ko yung mga videos na ganyan. Ito palang kasama ko, si Jerry. Mga masyadong entitled sa kanilang posisyon itong ating mga traffic aid or mga enforcer sa Pilipinas. Masyado silang entitled na, nandito ako, naka-uniforme ako, bla bla bla. Kaya mas nakakatakot mag-drive sa Pilipinas. I-compare mo dito sa ibang bansa. Mas nakakatakot ang Pilipinas. Kasi yung ating mga kababayan, ng mga enforcer, mga pulis, alam nyo naman, hindi kagaya dito na pa-parking ang pulis sa likod, sila yung pupunta sa iyo, i-approach ka nila, run sa computer. Sa Pilipinas, pera-pera lang. O may tinatawag dyan na abbreviation ay PLAC. Pera lang ang katapat. And ganon din si Ate Susan Moreno. Pag ikaw ay sanay at alam mong ginagawa mo at di ka na-intimidate ng officer, it's a good thing. Mabuti at well-experienced ka at malaking tulong ang pagiging military mo. Salamat. And Charlie Whiskey 6, do you carry a pocket knife or a multiple pull? Yeah, I think meron akong pocket knife. Yeah. This is legal, guys. This is legal. Okay, pocket knife. Pang ano to, mga prutas or pagtabas mo sa iyong trabaho. Kita niyo yung last video na mayroon akong tinatabas. Ito yung ginagamit ko. This is legal. Pocket knife. Marami ako. Mga tawag dito. Cutter, marami ako. Not only one, not only two, three. Ang dami dito sa aking gilid. So nilalagay ko lang siya dito kung saan madali ko lang siyang dukutin. Kasi in case of emergency na kailangan kong i-defend yung aking sarili, meron akong manudukot at para maunahan ko siya kung kailangan. Anyway, si Annalisa Ramos, delikado pag hindi makita ang kalsada. Pinoy Trucker, totoo bang pag summer ang Yellowknife ay walang gabi? Sa pagkakaalam ko, pagdating sa north or mga teritoryo ng Canada, pag summer, mataas masyadong araw, matagal dumilim. Kahit dito sa mainland, hanggang 10 o'clock ng gabi yung yung araw. Pag winter time naman, mabilis yung araw, 9 hours lang yung sikat ng araw. And then sa ganitong situation na summer, matagal, it takes time. It takes 10 o'clock hanggang 11 pa yata. Pero ngayon, papasok na yung spring, medyo bumababa na hanggang 8 na lang yung sinag ng araw. Medyo nag-iinit yung aking GoPro kasi it takes time. Donald Alfonso, word nga sir, minsan dito sa LA nalilito ang mga GPS sa mga mala spaghetti na intersection and junction ng freeway. Ikaw ba sir, saan ka magre-retard pagtanda? Di ba mas maganda sa tabi ng dagat na white sand sa Pinas? Doon mo na lang kubrahin ang retirement. Hayaan mo sir yung huntingin natin ng mga nakaimbento ng pera. Yeah, masarap mag-retire sa Pilipinas. But, I don't know. Siguro, I don't know. Wala pa sa isip ko ang retirement. But, siyempre, kailangan nating iplano yung retirement, no? Si user, ayay, kahadlok ba na sir, basin mabuak ang ice. This one is 5 months ago. Lord, gamhanan ka, mahimo yun ni mo ang tanan, busa ang pingi, ang tanan drivers, nga mo agya anang lake, nga imong gipagahi Ginoo, walay tao nga makahimo ana, ikaw ra o Heavenly Father. Thank you so much sa prayer. Grabe siya kakuan. Bisaya yung pagkasulat niya. And si Maria and Navares, magpasa tayo ng batas ng Kongreso. Master, payagan na ang mga LGBTQ
sa truck driving. What? Mapupuno ng mga ano to. Mga palamuti ang gilid. So, Gerard Moto, kailan ang niyo sa Pilipinas? I hope na kasama ang Batangas sa itinerary. Yeah, of course, kasama ang Batangas sa itinerary ko dahil yung aking wife is from Batangas, Mataas na Kahoy. So, uuwi kami sa Batangas. Si Danny Masayon, hindi namin maintindihan ang trips niyo 5 months ago. Paikot-ikot lang kayo. Ano ang purpose gabiyahe kayo ng ICE? Watching from Los Angeles, California. I hope itong lalaking ito nanonood pa si Danny. Hindi niya maintindihan kung ano daw purpose, bakit bumabiyahe kami ng ICE. Kayo na nga ang sumagot, bakit bumabiyahe kami ng ICE. Kasi may mga tao minsan nanonood ng video, yung mga bago dito. First 1 minute, first 3 minutes, comments na agad. Komento na agad. Hindi mo na tatapusin ng whole story para maintindihan ninyo kung bakit. Napapansin ko komento agad ng bad comment. Tapusin nyo muna yung istorya. Huwag kayong magkomento agad dito sa gitna or dito sa quarter or sa 1/4 pa lang ng video. 5 minutes na video na panood niyo. Then titira agad kayo. Tapusin nyo muna. Okay? Kaya nga sabi, don't judge the book by its cover. Basahin mo muna yung context. Kung anong nilalaman ng istoryang yun. Alright? So kayo nang sumagot, bakit daw kami bumabiyahe sa Ice Road? Ano daw purpose namin? Kayo nang sumagot ito, sa taong ito. Si Danny Masayon. Si Errolf Vasquez, Mark, asa si Pinoy Maneo, wala na diri sa Canada. Yeah, sabi ko, wala na si Pinoy Maneo sa Canada, pero babalik siya ng Canada. But pag uwi ko ng Pilipinas, makikita nyo ulit si Kevin Pinoy Maneo. Kevin, shoutout sa'yo, bro. And Jojoy Matong, sir, question ko lang po, bakit kailangan sumunod sa speed limit kapag nasa ice lake tumatakbo? Layo na ng mga aking mga binabasang question. Pasensya na. Anong violation or penalty kapag hindi sumunod? Literal nakakantok yung biyahe, malamig, tas swabe ang takbo, bakit wala kayong kapalitan? And anong feeling tumawid sa ice lake? Bakit kailangan sumunod sa speed limit? Of course, lahat tayo sa mundong ito, meron tayong batas na sinusunod. Sa lupa, sa taas. Okay? Sa lupa, may mga batas talaga. Kailangan natin sumunod. Kahit sa nanay natin, kailangan natin sumunod. Anong violation nun? Papaluin tayo ng nanay natin pag hindi tayo sumunod sa kanilang gusto. So, ganun din sa truck driver or nagda-drive ka or sa company mo, pag hindi mo sinunod yung violation, warningan ka or i-dismiss ka. Sa truck driver, wawarningan ka or titikitan ka doon sa ice lake kasi may mga security doon. Alright? And anong feeling ng tumatawid ng ice lake? Nerve-wracking. So, si Super Patrick Pacheco, last year pang kasama mo ata si Pinoy Maneo. Asa na ba si Kevin and Max? Yeah, lahat ay nagtatanong kung nasaan na si Kevin Maneo at wala nang upload. Hintayin ninyo ako makauwi sa Pilipinas dahil makikita nyo ulit si Kevin. I think that's everything. Wow, thank you so much. Natapos ko rin, guys. Natapos ko rin. Kailangan kong pumunta sa loob para kumuha ng coffee and then pre-trip and then hit the highway. Maraming salamat sa mga nagkomento, nagtanong. Mas maganda din yung may mga nagtatanong dahil magagawan ko kayo ng sagot ayon dun sa aking nalalaman. Yung sobra pa about dun sa mga hindi ko na alam na mga kailangang isagot sa inyo, ay hindi ko na babasahin dahil wala akong idea kung paano ko sasagutin, di ba? Magiging mangmang lang ako pag magpapaka-aron-ing nun. So, sasagutin ko lang yung ayon dun sa aking mga nalalaman. Okay? So, daghang salamat, guys. Kita tayo sa highway maya-maya. Mag-pre-trip lang ako, coffee, and then try kong magtanong sa kanila kung meron silang printer dahil kailangan ko ng ECI pabalik ng Canada para makapasok ako mamaya. Papasok na ako ng Canada today.
dito. Perfumes. Ate! Hey, kumusta? Ayos lang, kumusta? Mabuti ba? Binibidyo mo na naman, ha? Ano gagawin mo? Ano, bibili ka? Bibili ako, siyempre. Ano bibilhin mo? Sheriff. Syrup food. Do you know that he's a famous blogger? She's on YouTube. Oh, really? Yeah. That's why you see that one? He is just, taking out the stuff he was in there, so we'll be in the blog. Oh. Okay, good. Dumaan dito yung aking kasama nung Oo, sabi ko hindi ka na dumadaan dito. Yeah. Pinoy Tracker. Oh, tanda mo pa? Galing. Wala pa naman akong You have a Alzheimer's. good memory. I mean, She's not interesting in social Marcia- media, I think, right? No, Marcia. She's always yakking today. No, but the thing is, he's been here for quite a long time. But that's why he said you had a very good memory. Yeah, never been here for like 4 months? 7 months, I think. It's been a long time. Last year. All right. So, anyways, That's why he So, said that. Give me your phone number. phone number 207. Oh, I'm not gonna use this Yeah, one. you're cool. That's correct. Okay. Company. It's a Q line tracking. Q-Line. Q line. Q-Line. She blogs about the driver who is from Boston, Germany, and talking about how much he earn and all this stuff. And I watched it, like complaining about. I think you blog about that person, the other drivers also, aside from the one that I saw you. He's complaining about expenses here in yes, Canada, yeah. and he went to Europe. Uh-huh. Oh, yeah. That's, I saw it. That's it. How do you remember all that? She has a good memory. Wow, impressive. Change first, and then I have to have you sign this. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Be careful. Thanks. See you sometimes again. See you next time. Bye. Hello. How are you? Good, how are you? I'm good. How long were you outside of Canada? 12 days now. And did you buy anything in the U.S.? Cigarette? Any other alcohol, tobacco, No. cannabis, firearms, No. weapons, No. plants or animals? No. Where did you pick up the load? Pick up the load in Lexington, Kentucky, And where are you dropping it off? and Johnson, Saskatchewan. Do I need to see because I was text here, paper packets will be at the commercial desk at the portal crossing. Yeah, so you have to go inside for that. Okay. Any repairs to the truck while you were in the U.S.? No. And you said you got cigarettes? Yeah. How much did you spend? $16 US dollar. It's twain. I don't know how much in Canadian. And it was a carton or a pack? And one extra. So my paperwork is already inside? If that's what your dispatch told you, then it should be inside. Okay. We'll have to send you to a broker to get it.
park and then go into the front door of that building. Thank you. Have a good day. So hindi na siya nagtanong kung bakit nagtagal ako sa Amerika ng 12 days. So kailangan ko pumasok sa opisina kasi yung pag ganitong load ng mga Komatsu, Caterpillar, laging paper package to. Ibig sabihin yung broker, yung mga dokumento lahat nandito na sa port na papasukan mo. So hindi ko na pwedeng dalhin doon ng camera dahil bawal. Hanggang dito na lang. Kagaya nito, ito ay Caterpillar. Kita nyo? Yeah. Kasabay ko ito natulog kagabi. So ito ay Caterpillar, yung Right on Highway 39. yung kanyang paperwork nasa loob. Mulin Trucking, Alberta. Come on guys, are you kidding me? So tapos na. Welcome back to Canada guys. Welcome back. 12 days na wala ako ng Canada. Kaya ang kanta doon, it's a long week I've been away. Woo! 1 hour more. Welcome to Dafu, Saskatchewan. Dito ako magpapalipas ng gabi tonight. Kasi yung aking delivery, as usual, around 15 kilometers pa. So napakalapit na lang, wala pang 15 minutes. So dito sa isang truck stop na nandito sa corner ng 16 at 6, ay dito ako magpapalipas today. Si Malina. Oh yeah, she's here. Kita nyo yung isang truck. Maaga siyang dumating. Pero yung schedule niya is, 100 meters. oh, is here. Arrive at Jerry is here. on the right. Right on. Mamaya, papalipat tayo ng drone para makita nyo tong buong area ng Dafu between Highway 16 and Highway 6. Dalawang pinaka major ng main highway ng Canada guys, para mag-connect ka from from east to west. Itong Trans-Canada 1, yung divided highway, and itong 16 na all the way hanggang Prince George sa British Columbia. So ito ay Highway 16 via Saskatoon, and then all the way Edmonton, Jasper, and then Prince George, British Columbia. Sigurado ako may Pilipino dito eh. Oh, sabi ko na may Pilipino nga. Di ba? Si Kabayan. Basta, oh, sarado. Oh. Sabi na, may mga Pilipino. Oh, di ba? Yeah. So wala pang ano? Wala. Saan tayo pwede mag-wash? Sarado ko eh. Sarado? Kasi yung water level na yung kasintang namin dyan, mababa yung... So walang tubig? Oh. Yung mga Pilipino dito ay mga open work permit galing from tourist, and then nakakuha sila ng work dito sa gas station. May binigay siya sa akin ganun, papel. Sabi, forget it. Sabi, papel na binigay niya.
Here. Yeah, I don't know. Anong, ilagay mo yung Facebook mo? You can, Sige. you can ask Yeah. your company. Para ma-message ko na lang sa'yo pati yung contact ko. Yeah. Sige. May phone number ka na. Meron naman ko. Ilagay mo phone number mo dyan. Sige, wait. Yan ang Facebook mo. Opo. What would you like to order? Wait, I'm gonna look at first, then I'm gonna go back to my truck and grab my wallet. Chicken wings, deluxe burger, clubhouse. Food blogger or no, just I'm a traveling a trucker blogger Oh, okay. here in Canada. Oh, okay. So I travel US and Canada. We have Denver sandwich, like omelet. Omelette, yeah? Yeah. They put omelet in Denver. This one? Yes. Okay. Give me this one. Okay. Oh, nice. All right, thank you so much. Wow. Done here. Balik sa truck. Yeah. Full. Hi there.